Magandang araw sa ating lahat. Ito po si Nico Fabian. Nandito naman sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is April 8 and welcome na welcome kayo po. Lahat ng mga Filipinos, be it in Malaysia, ang mga overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo at saka mga kababayan, kapatid, and kaibigan natin dyan po sa Pilipinas. Likewise, welcome na welcome din po ang mga Malaysian friends natin and other nationalities who are nandito po sa programa natin Nick Talk, The Real Talk with Nico. So today, ang topic natin po, since it is Wednesday, Wednesday afternoon tayo po, weather condition dito po sa Kota Kinabalu, maganda po, no? Walang ulan, weather is not too hot, and sana lang po, maintain lang ito po hanggang mamayang gabi po, no? Kasi for the past few days po, we experience mainit talaga ang weather condition dito po sa Sabah or sa Malaysia din po. I was made to understand by my friends and my children in Kuala Lumpur na they are also experiencing hot weather dyan po sa Kuala Lumpur. But anyway, sige lang po, on lang tayo ang mga, sabihin natin, mga air condition natin sa bahay at saka sa mga kotse natin. Sa Pilipinas, medyo mahirap yata tayo mag-on ng aircon dahil mahal ang kuryente, mahal ang gasolina, ang diesel sa Pilipinas po dahil sa conflict dyan po sa Middle East. It is between United States of America, combined forces with Israel and against Iran po. And marami na mga nearby areas, no? Diyan po sa Middle East, kagaya ang Dubai, Saudi Arabia, ang Qatar, Kuwait po, no? They are also affected with this conflict that we are experiencing now, and ang domino effect po, ito na po, lahat tayo po, especially mga third world country, kagaya ang Pilipinas, we are not oil producing country po, mahirap talaga ang buhay natin po dito sa being a third world country, no? Dahil ang presyo ng gasolina tumaas, ang diesel tumaas, petrol tumaas, petroleum tumaas, and domino effect, ang mga essential goods natin po, ang presyo ng mga essential goods natin po tumaas din po, no? Tumaas din po. But anyway, we cannot do anything but let's hope and pray that we will be able to solve this problem as soon as possible so that we will be able to go back to normal life po, normal economy natin po, no? Sige lang. And I will be focusing ang programa natin po dito sa mga ang buhay ng mga commuters, mga pedestrians, ang buhay ng mga jeepney drivers. Sila talaga po apektado po, no? Mga drivers po. So, mayroon tayo dito mga filed video clips that I recorded, which I took it from the different media outlets dyan po sa Pilipinas, and I will be sharing with you itong mga video clips po, filed video clips, and so that you will have the idea, a clear picture of paano talaga ang buhay ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas po. But before I give you that mga video clips po and mga detalles tungkol sa problema natin ng langis sa Pilipinas, let me share with you first itong news item po, no? Itong news item which is very important din po. This is a political news article, and tungkol naman ito po sa impeachment ni Inday Sara Duterte, no? Sa impeachment ni Inday Sara Duterte. And scheduled ang House of Representatives Justice Committee po. Ang hearing proper nila po will resume sa April 14. Sa April 14. And let's see po what will happen po, no? What will happen sa April 14, because ako mismo po, I'm going to make sure that I will monitor, and whatever transpired dyan po sa hearing, I'll make sure po that you will be properly informed, no? Properly informed. So in the meantime, ito muna po ang news from saan ba ito? Sandali.
ABS-CBN News. Alright. Tingnan natin muna po. I will give you this news article. Importante na importante ito po for mga, sabihin natin, mga followers ni Inday Sara Duterte. Andito po. Let me read you this news article. Medyo mahaba ito po, but I'm not going to read all ang article. Nandito na po. Please listen carefully po. Vice President Sara Duterte prayed for the Supreme Court to issue a final injunction that would nullify and set aside the impeachment proceedings against her by the Committee on Justice of the House of Representatives. In the petition for certiorari and prohibition of the Vice President dated March 30, 2026, she also asked for the issuance of temporary restraining order against the respondent House of Representatives represented by the Speaker Faustino D. III and Committee Chairperson Representative Gerville Luistro. Excuse me. The filing of the petition was announced by Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon yesterday, ito po, Tuesday night, and was confirmed by the Vice President's defense team today po, Wednesday. In a statement, the defense team of the Vice President said the petition was not about avoiding the process but was taken to seek clarity on constitutional questions. Let me quote this. To be clear, this is not about avoiding the process. This is about ensuring that the process itself complies with the Constitution. The House has the power to initiate impeachment, but that power is not without limits, Duterte's defense team spokesperson Michael Poa said in a statement today. But in the petition of the Vice President, she also asked for the initial issuance of a writ of preliminary injunction against a trial, mini-trial, or so-called preliminary investigation of the House before issuance of final injunction. Yon po. Yon po. Mayroon petition. The other day, may petition also similar to this, asking for the TRO, temporary restriction order. Sa hearing po, ang petition came from the individual private lawyers po, no? And also identify sila din po dyan po sa grupo ng mga Duterte. Let's see po what will happen. Let's see what will happen next week. And April 14 yun po. And as what I said, I'm going to cover, monitor ang hearing, and I will make sure that kayo po, mga followers ko dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico, you will be properly informed po, no? Or updated. Alright, tuloy na tayo po sa main event natin, sa main topic natin. Ang main topic natin is, I just want to share with you po, no? I want you to know paano mabigat ang mga buhay ngayon ng mga drivers, public utility vehicle drivers natin po. Yun, mga jeepneys, mga bus drivers, mga sabihin natin tricycle drivers, and motorbike drivers po, no? Ferrying public passengers po. And dahil dyan po, mahirap ng buhay nila dahil ang presyo ng gasolina, ng diesel, tumaas is rising or hiking every day po or every week. Every Tuesday po may ibang presyo na po, no? And is it possible? Posible ba po? No? Because today, since yesterday nag-announce na ang bagong presyo ng gasolina, ng diesel po, ang diesel ngayon sa Pilipinas, you know how much it costs? It costs 170 per liter ang diesel po. At ang gasolina is something like 145 per liter dyan po sa Metro Manila. And of course, dyan po sa iba-ibang mga probinsya sa Pilipinas po, they are facing the same problem. Same problem po, no? So, the first video clip that I'm going to share with you po,
is coming from the Department of Energy. No? Department of Energy, wherein meron yan nagtanong sa kanila, posible ba that itong diesel price natin sa Pilipinas, kung mag-continue itong conflict dyan po sa Middle East, posible ba it will reach ang presyo po at 200 pesos per liter ang diesel. Nandito po ang video clip that I want to share with you po. Listen to this and you will have the idea po kung paano po ang presyo ng diesel natin ngayon sa Pilipinas. Ito po, 113. Nandito po, let's listen and watch to this video clip. Para sa inyo ito lahat po. Nang bababa ang presyo. Ang tanong, aabot ba ito sa 200 pesos kada litro? Ang sabi ng DOE, hindi imposible yan. Lalo't pa bago-bago ang sitwasyon sa Middle East. Sumang-ayon din si Secretary Sharon Garin sa naging pahayag ng dating Energy Secretary Jericho Medilla na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way slower because ang damage po ng gera na to is sobrang, I do not expect it to go down as fast. Ang epekto niyan, babagsak ngayon sa may hirap. Sila yung pinakamatindi yung tama kasi 80% ng kanilang consumption basket. Pagkain, ilaw, tubig, transportasyon. Lahat yan malaking tama. Sa ngayon, aabot na 50 araw ang supply ng langis sa bansa. May mga dumarating pa raw na supply at tuloy-tuloy ang may kipagkontrata ng mga pribadong kumpanya para mapahaba pa ang supply sa Hunyo. Nasa 900,000 barrels ang diesel ang inaasahang shipment na darating ngayong Abril. Ang unang cargo mula Malaysia ay darating sa April 10. Okay, expected delivery of fuel, crude oil sa atin sa Pilipinas from Malaysia will be on April 10 po. Another 2 days po. No? Let me share with you another video clip po related to itong issue natin po. Let's watch and listen to this po, ang report sa mga media outlets dyan sa Manila po. Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa. Baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Kano na ang presyo ngayon ng diesel at gasolina? Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay umaabot na sa 170 ang presyo ng diesel sa ilang gasoline stations. Ang gasolina naman ay nasa 120 pesos. Pero yan nga, tama ka, kahit nga raw tumigil ang gera ngayon, ay hindi pa rin maibabalik o malabo na magbalik sa dating level yung presyo ng diesel. At mukhang lalo pa raw ito tataas sa mga susunod na linggo. Ang sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro sa ilang gasolinahan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abilinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Hindi ganun naman ako, sir. Ganun lang ang lumalabas eh. Kalpiro namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin ah. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga chopper? Bukod kay Tatay Joel, iniinda na rin ng mga tsuper mula sa grupong Pistol ang kalbaryo sa krisis ng langis. Kaya kahit mainit, nagkilos protesta ulit sila at nag-noise barrage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Yan po. Biro mo, no? Yun ang reklamo ng mga drivers po tungkol sa presyo na yan po, no? So, nahirapan ng mga drivers natin, nahirapan din ang mga computers natin po, mga commuters, mga pedestrians natin. Alright, or mga pasahero po. Alright, nandito po, I will share another video clip tungkol ang mga sentimento, ang sufferings ng mga drivers po, na mga drivers natin dyan sa
Philippines. Let's watch and listen to this report. So, klarong-klaro po, you will understand ang situation ng mga drivers natin sa Pilipinas po. Kada araw, pahirap ng pahirap ang laban ng mga tsuper. Silang pinakaunang pinadapa ng oil crisis. Ang pinakauna rin bang bibitaw? Tuwing bibiyahe po kami sa umaga, magulo yung isip namin kasi hindi namin alam kung tutuloy ba kami kasi ang taas ng diesel. Baka mapunta lang sa diesel yung ipapasada namin. Kung hindi naman kami tutuloy, hindi namin sure kung may pambibili kami ng pagkain bukas sa susunod na araw. Kaya laban lang talaga. Laban lang, sabi nga ni EJ na pinasok na rin ang pagtitinda ng 3-in-1 coffee at cup noodles sa kanilang terminal sa Las Piñas para makadagdag. Dahil nga po sumapit sa ganitong sitwasyon na medyo mahirap po yung biyahe. Kaya naisip ko po na mag-sideline para makadagdag din po sa income namin. Kaya yung kita ko po sa paninda na 250, 300, nakakadagdag po yun sa akin yung kita ko sa gym. Yun yung binabudget namin. Nag-viral naman online ang tsuper na si Alan matapos tumirik ang kanyang jeep sa rutang Alabang-Zapote. Natuyuan siya ng diesel dahil tingi-tingi na siya kung magpakarga. Nakuna ng pasahero ang humahangos na si Alan para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya sa mga naabala niyang pasahero. Kaya po ako sa mga pasahero iba kasi bumaba na lang sila. Kasi siguro nainip dahil medyo matagal-tagal din ako kasi naghanap ako ng gasolinahan lalo na magbibigay sa galon. Si Alan, si EJ at iba pang tsuper sa ruta nila ay nagtitake home na lang ng 250 to 300 pesos sa 12 to 14 hours na pasada. Sa totoo lang sir, yung kinikita namin ngayon, halos pangbili na lang talaga ng pagkain. Hindi tulad dati na kaya pang makapagtabi para makaipon. Ngayon po hindi na talaga kaya, napupunta na lang po sa diesel. Dumain din sa amin ang dispatcher ng terminal ng jeep sa Alabang na hindi kasama sa ayuda na para bang naiiba pa ang kanilang kwento. Kawawa naman kami, may pamilya din kami. Halimbawa ako ngayon, 3 yung apo ko nag-aaral, yung anak ko din 2, nag-aaral ng college. Paano na yung pang-araw-araw namin pagkain kung wala nang biyahe ang jeep? Sa rutang Lagro, Anonas sa Quezon City naman namin nakilala si Jose Ugaban. Sa 3 dekadang laban niya sa kalsada, ngayon lang daw siya naluha sa pagsubok na para bang walang panalo. Kaya nga po, mahirap talaga. Alam magagawa, ito lang anak buhay namin. Mas pasahol pa nga sa pandemic ito. Wala na ngayon eh. Wala na kinikita. Hindi mo naman masisi ang mga tsuper kung ngalay na sila sa pagkapit. Habang hinahangaan mo naman ang ibang fight till the end. Ano na lang sa operator yung jeep, i-surrender na lang pagka hindi na po kaya pagka mapupunta lang sa diesel. Mahirap kasi sir na pilitin mo naman yung lagi-lagi biyahe, wala talaga mangyari. Kasi may 2 anak po ako eh. So, hindi pwedeng sumuko na pag mahirap yung biyahe, itigil ka na. Hindi po pwedeng ganun yung maging mindset eh. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. So yan po, narinig natin ang paano ang buhay ng mga drivers natin dyan sa Pilipinas. Kawawang kawawa talaga po. Mayroon pa tayo dito. These are, sabihin natin, filed video clips po, no? May mga video clips natin na nakuha natin, it happened today. But there are video clips po, it happened the other day pa po, no? And importante yun po to share with you itong mga video clips so that you will be able to see, feel, and see kung paano ang buhay ng mga drivers po. Diskarte na ngayon po ang gamit ng mga tao dyan po sa Pilipinas. Hindi lang mga drivers, saka mga pasahero din po at saka mga ordinaryong Pilipino po kung paano masurvive itong problema that we are facing sa price increase ng mga fuels natin dyan sa Pilipinas. Nandito po, let's watch another video clip tungkol ang sufferings ng mga Filipinos dyan po sa Pilipinas. Dyan po sa Pilipinas. Okay, saan na yun? Hold on, let me share with you another video clip. Saan ba ito? This is
Yung diskarte na po, 429. Mga 429, sanang 429 natin. And nahirapan tayo makuha ang 429 natin. Sandali po. 429. Sana yun? Parang 429. Okay. Ito na ba? Tingnan muna natin po kung 429. Medyo nawala yata ang 429 natin. Let's see po, baka ito. Anong plano ng super na hindi pa ay niluluto na namang panibagong tigil pasada sa mga susunod na araw ang grupong Piston. Pero may tigil pasada man o wala, maraming tsuper ang ayaw na talagang pumasada. Cheryl, sa pakikipag-usap nga natin sa mga tsuper kanina, ay karamihan sa kanila ay talaga namang gusto ng gumarahing tuluyan dahil nga bukod sa wala ng kinikita ay sunod-sunod pa nga raw yung pagtaas ng presyo ng langis. Yung ilan sa kanila ay nag-iisip na ng panibagong pagkakakitaan kahit maliit lang daw yan, at yung ilan naman ay nais na ngang umuwi ng probinsya. Kumbaga sa Tambucho, wala na raw maibubuga ang mga tsuper para kumita ng disente. Halos lahat sila tila gulong na walang hangin at hindi na makausad dahil sa taas ng presyo ng langis. Si Mang Arnold pumapasada na lang para makaipon ng 1,000 pisong puhunan sa maliit na negosyong naiisip. Malamang to, baka magtinda na lang muna kami ng asawa ko ng palamig sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung paano pong hanap buhay ang gagawin ko dahil ito na po ang kinagisnan kong hanap buhay. Nawalan na raw ng pag-asa si Mang Arnold na makakabangon pa mula sa nakakaiyak na presyo ng petrolyo. Bukas nga, nag-amba na naman ang panibagong oil price hike. Mataas na nga ang presyo na uubusan pa ng supply ng petrolyo gaya na lang dito sa gasolinahan na ito sa EDSA Guadalupe. Simula bukas, epektibo na ang halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Kaya posibleng pumalo na sa 170 pesos ang kada litro ng diesel. Ang grupong Piston naglabas ng computation. Sa 170 per liter daw na diesel, 25 pesos doon na pupunta sa VAT at excise tax. Kaya kung kumukonsumo sila ng 30 liters kada araw, 750 pesos ang napupunta sa buwis sa langis o katumbas ng 22,500 pesos kada buwan. Perang maiuwi na sana nila sa kanilang mga pamilya kung tatanggalin ang excise tax. Pero tuloy pa rin ang kaltas ng buwis kaya ang mga tsuper parang mas mahirap pa raw sa daga. Ang sinasitregal ngayon ang tanghap. Yung tawag namin ang tanghap, pinagsama almusal, tanghalian, hapunan, isang kain na lang ang ginagawa ng isang pamilya sa isang araw, para ma-design mo kumakalam na sigmura. Itong altanghap na ito ay dulot ito nung patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Niluluto na rin ng Piston at iba pang transport group ang mga tigil pasada sa mga susunod na linggo. Pangangalampag daw ito sa gobyerno na aksyonan ang problema sa langis. Ang mga tricycle driver nagpakarga na bago pa magtaas ulit bukas ang presyo ng petrolyo. Pinag-aaralan pa kung anong magagawa natin ito. Sa panahon ngayon, makasa rin bilhin. Hindi urasar, walang pasahero. Lugi sa gas. Kasi paghatid ng pasahero, wala ka nang madadampot pabalik. Ang isa namang commuters group na mahagi ng libreng tanghalian sa mga tsuper. Isang supot ng adobo at kanin ang kanilang ipinamahagi sa mga dumara ang tsuper. So yung mga maliliitang donasyon, 10 piso, 50 piso, hanggang sa mga malalaki, may nagdo-donate sa amin 1,000. Yun yung inipon namin para makapaglunsad itong kusina. Ang City Government ng Maynila naglaan naman ng libreng sakay habang maraming jeep pa rin ang nakagarahe dahil sa taas ng presyo ng langis. Cheryl, bukod nga sa PUV sector ay kinusta rin natin yung mga private vehicle owners at kanina nga ay marami rin sa kanila ay nagsabi na nagdadalawang isip na sila na i-keep o panatilihin pa yung kanilang mga unit. Nais na nila itong ibenta at mag-shift na nga doon sa hybrid o yung mga electronic vehicles dahil nga sa sunod-sunod na taas ng presyo ng produktong petrolyo ay naniniwala sila na hindi raw agad-agad naman yung rollback niyan. So sa ngayon ay pinag-iisipan nga nila ay maging practical sa mga susunod pang linggo dahil nakikita nila na magtutuloy-tuloy pa nga yung mga mega oil price hike. Cheryl. Alright, dahil yun po, nakita natin po, no? Mahirap talaga ang buhay ng mga jeepney drivers at saka mga drivers ng mga private vehicles po, nahirapan. And there's a touching a moment,
dyan po sa video clip wherein ang mga tao po, no, what they do, they understand ang situation ng mga drivers. What they do is they give free pack meals po, no? May adobo karne saka kanin sa mga drivers because they know, they understand ang sitwasyon ng mga drivers po. So maganda din yun po. That is the way Filipinos, na we care for our kapwang Filipino po, no? So okay, apektado ba ang mga buses dyan po sa Pilipinas? Ang mga jeepney lang ba? Or included ang mga buses? Let's watch and listen to this video clip po tungkol sa mga buses, public buses natin sa Pilipinas. Let's watch and listen to this po. Lahat sila po apektado, whether we like it or not po, lahat. Hindi na nakakaahon. Ang ginagawa na lang, nagbabawas ng pasada. Patuloy na nalulugi ang ilang mga bus company ngayon bunsod ng mataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Kaya naman, kanya-kanya ng cost-cutting measure ang mga kumpanyang bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel. Hindi pa rin yung pamasahe, napakalaki ng space sa diesel. Halos wala nang natitira doon sa kinikita ng bus company. Abulado pa po. Pero kung 50 units sa isang company, kalahati lang po nun yung pinatatakbo. Kaya napansin nyo, kukunti lang yung mga units sa carousel. Ibang company, surrender na. Stop operation. Tuwing Sabado-Linggo, yung ibang company hindi na pumabiyahe. Kasi Sabado-Linggo, sir, walang pasok. Konti lang yung pasahero eh. Tutol din ang ilang mga bus company sa libreng sakay na alok ng pamahalaan sa mga commuter. Dahil sa kanilang karanasan ng gawin ito noong panahon ng pandemya sa ilalim ng nagdaang administrasyon. Sa umpisa, okay yung pagbabayad ng gobyerno doon sa subsidy nila. Tapos later on, hanggang ngayon, hindi pa po bayad yung libre sakay doon sa mga company. Wala pa rin po. Napakarami pa po. Lahat ng company dito sa EDSA Carousel, hindi pa nababayaran. Lugi po talaga. Ganun ang nangyari. Kaya kung maaari, ayaw ng libre sakay na yan. Ayon sa mga empleyado ng bus company, apektado na sila sa krisis. Kaya kawawa talaga kami. Kaya minsan, natitili sa ako. Kasi kaapektuhan talaga kami talaga number 1 na apektuhan. Kaya dapat tuwan ng gobyerno ng paraan. Ang commuter na si Rosalina gumagastos ng 200 piso kada araw para sa pamasahe. Aniya, kailangan ng iba yung pagtitipid, lalo na kung itataas ang pamasahe. Sobrang mag-a-adjust talaga. So, yung mga hindi na dapat kailangan bilhin, tas mababawasan pa yung mga like sa groceries para sa mga bills ng mga anak ko po. Hiling ng mga tauhan ng bus company maging ng mga commuter, hindi lamang ang anilay band-aid solution, kundi pang matagalang tugon sa problema sa presyo ng langis. Naghihimot. Yun po, narinig natin po, no? So, mga bus companies po, some of them, they already cut ang mga trips nila po. And the worst thing po, ngayon, narinig natin po sa video clip na ang administrasyon ni BBM, no? Who is giving itong libreng sakay, no? Libreng sakay po, they choose ang mga companies po and they hire for libreng sakay. Ang problema lang dyan po, ayaw na daw ang mga bus companies concerned dahil hindi pa nagbayad sa kanila ang gobyerno. Utang pa po. Utang pa. So, ano kaya po kung tuloy-tuloy na ito po ang mga bus companies, they will not entertain ang offer made by the government, libre sakay po using their vehicles and they pay, parang rental yun po, no? Every day. And ang problema lang po, ang gobyerno is not paying them. Yon ang problema talaga. Alright, punta naman tayo po sa kumusta ang sitwasyon ng mga commuters, mga pasahero po. What can we hear from them po, no? Let's hear from them. Ang feelings nila po tungkol sa crisis na ito po that we are facing sa transportation po. And nandito, let's watch and listen to this report. Hold on, nandito po. This is a filed a video clip, filed dito po. Last Monday yata ito kinuha eh. Unang Lunes pagkatapos
pagkatapos ng Holy Week long holiday, mahirap ang paghahanap ng masasakyan ang sumalubong kanina sa mga commuter na ito na inabutan ng GMA News. May mga mas pinipiling mag-commute ngayong wala pa ring preno sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pero kung pahirapan na ngayon pa lang, paano ba kung tumigil na rin muna sa pamamasada ang mga pampublikong transportasyon sa malaking bahagi ng bansa? Nagbabalak kasi ang Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas Foundation Incorporated, isang samahan ng mga transport drivers at operators sa buong bansa, na magpatupad ng malawakang transport holiday. Yung holiday po, dahil wala na pong kinikita, titigil na po, wala nang bibiyahe dahil nga wala na pong ang kinikita. Maaari raw itong umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa, kabilang ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck, at motorcycle taxi. Ayaw namin, Ma'am Maris, na malagutan ng hininga ng pamilya namin. Kaya kami ngayon, maghahanap ng trabaho kahit kalpintero, magtulak ng kariton, magtinda ng gulay, isda, papasukin na namin. Dahil hirap na po lahat ng public transport sa buong Pilipinas. Kabilang daw sa makikiisa ang tsuper na si Ricky. Dati dinidiesel namin ma'am na 1.5, ngayon nadadagdagan, minsan umaabot pa po nga ng 2.5 o 2,000. So ibig sabihin doon sa 2,000 na dinidiesel namin ma'am, wala na kaming naiuwi. Titigil na lang po muna kami kasi magpapakapagod kami magbiyahe na wala naman kaming iuwi sa pamilya namin. Kwento ng operator ng modern jeep na si Leonardo, lubha na raw apektado ang kanilang kabuhayan. Pag umabot ito na 7,500, hindi namin alam kung paano namin bubunuhin yung 5,000 na lugi namin araw-araw. Na sa loob ng isang buwan, maabot ng 150,000. So kahit naman kung sinong operator o driver, talagang hindi kakayanin. Kaya nga raw ang driver-operator na si Artemio, ngayon pa lang ay di na bumiyahe. Sana tataas po ang bumasahe para makabawi naman po kami. Kasi kung magtataas ang diesel, ang aming kinikita pupunta lang sa gasolinahan. Ang mga nakausap naming commuter, nangangamba kung matuloy ang transport holiday. Handa rin naman daw silang magdagdag ng pamasahe, pero wag daw sanang masyadong magtaas. Mahirap sa amin yun kasi syempre pang araw-araw naming pagbibiyahe sa pagpunta sa trabaho o kaya sa pamamalengke o sa kahit sa araw-araw man. Syempre kailangan namin yung transportasyon. Kaya nga po pag sasakay ako ng jeep, tinataasan ko yung binabayad. Naaawag ko kasi. Magkakaroon ng pagpupulong ang mga national leaders ng public transport sa darating na Miyerkules para pag-usapan ang lumalalang krisis sa langis at ang planong transport holiday. Hiling nila sa pamahalaan, dagdag pamasahe, mas malaking subsidiya at dagdag pondo sa service contracting. Maris Umali, nakatutok, 24 oras. Alright. Kawawa po, no? And klarong-klaro, ang mga pasahero, ang mga commuters po, they're willing to pay extra, no? They support itong fare increase po. Sana lang na po, it will not be too much kasi ganun din ang epekto sa kanila po. Dagdag naman yun sa budget nila, daily budget nila po. But anyway, they understand ang sitwasyon ng mga drivers, ng mga operators, and kailangan sila ng transportasyon. And that is for this reason that they are more than willing to pay extra or support itong fare hike po. Pero sana lang, sabi nila, sana lang po, it will not be too much exorbitant po. No? Give and take na lang daw sana po, no? Ang price or ang fare increase ng mga public transportation. Alright, ano mga alternative ways po ng mga commuters po, no? What are they doing now po? Dahil itong problema natin sa transportasyon, sa gasolina po. Let's watch and listen to this video clip. Itong video clip. Alright, nandito. Sandali po. Okay. Julius, alam mo, dahil sa panibagong round na naman ng oil price hike, yung mga kapatid natin talagang naghahanap na ng mga alternatibong masasakyan dahil yung ibang mga jeep at mga commute or vehicles ay talagang tumigil na sa pamamasada. Kaya ang takbuhan ng mga kapatid nating commuters ngayon, mga bus dito sa EDSA Carousel
Carousel, pati na rin itong MRT3 station. Pero ang tanong, kakayanin ba ng EDSA Carousel, pati na rin ng MRT na masustain yung posibilidad na dumami ulit yung mga mananap? Dati-rati, kinakailangan pang makipagsiksikan ni Liza sa jeep para lamang pumasok sa trabaho sa Makati. Pero dahil may mga jeep nang mas piniling huwag pumasada bunsod ng mahal na petrolyo, mas minabuti niya ng mag-get sa busway. Mas nakakatipid din siya dahil ang 40 pesos niyang pamasahe sa FX at jeep, 15 pesos lang kung sasakay sa bus. Para sa akin po, mas convenient po siya. Kasi hindi siya gaanong mataas yung pamasahe nila sa carousel. Ngayon from Ayala, 15 pesos. Pag mag-jeep, maglalakad pa po ako doon sa crossing banda sa may Greenfield ang sakayan. So medyo hassle yung para pag... Opo. So, para sa akin ito, malaking tulong. Si Mark naman, mas piniling igarahe na lang ang motorsiklo. Hindi na raw kasi praktikal magmotor papasok ng trabaho, lalo't doble na ang ginagastos niya sa pagpapakarga ng gasolina. May motor din naman ako kasi hindi ko ginagamit eh. Tapos ang gasolina. Hanggang Ayala lang naman ako, 15 pesos lang. Pwede na yun, mas tipid. Matagal nga ng oras. Pero okay lang. Isa itong Ortigas Station sa pinakamaraming mga commuters na sumasakay tuwing peak hours o kaya busy na mga oras. At dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas at pagsirit ng presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo, dumami rin daw yung mga kapatid natin na nagko-commute rito. Bukod kasi sa mabilis ang pagdating ng mga bus, marami rin yung mga stops o babaan, kaya tipid na sa oras, tipid pa sa pamasahe. Sa datos ng DOTR, mula 155,000 ay umakyat na hanggang 180,000 ang daily average ng mga gumagamit ng bus carousel simula Marso ngayong taon. Naitala rin daw nila ang pinakamataas na ridership average na pumalo sa 188,000. Yun nga lang, bumaba ang bilang ng fleet o mga bus sa carousel dahil kinailangang magtipid ng mga bus operator. Mula sa dating 350, nasa 180 na lang ang bilang ng mga operational buses simula noong Holy Week. More of managing their cost. So, pilipinan nila how to maximize yung operational nila, cost nila, na emissions na. So, naiintindihan din namin. Isa ring takbuhan ng mga commuter ngayon ang MRT3. Ayon sa pamunuan ng MRT3, mula March 16, pumalo sa 426 hanggang 447,000 ang ridership ng MRT. Pinakamataas na average ay noong March 23 hanggang 29 na umabot sa 447,274. Yun nga lang, hindi raw nila madadagdagan ang bilang ng train sets dahil limitado lamang ang kapasidad ng mga riles sa ngayon. Ang ginagawa lang namin ngayon is nagdadagdag kami ng 4-car train sets. Na sinasabi natin, usually 3 car yan. Ngayon, kapag peak hours, mga skid trains namin nagdadagdag tayo. Nasa 17 hanggang 19 na train sets ang operational sa MRT ngayon at wala silang nakikitang aberya sa kabila ng pagdami ng mga pasahero. Alright, yun po, nakita natin po, no? Ang mga commuters po, apart from using itong mga jeepneys po, although it is a little bit expensive compared to use ang mga train po, no? So, karamihan nilang as alternative, they use ang mga trains na lang po, no? Makatipid pa sila and faster to reach their destination. We just hope that itong mga trains natin, apart from ngayon, ang mga operators, they're looking at putting additional cards, no? Para, kasi nag-increase din ang number of passengers sa train. So, sana lang po, they make sure na walang mangyari po when it comes to mechanical problems po sa train natin po. Sana tip-top condition po para hindi mahirapan ang mga commuters po dyan po sa Pilipinas po, no? Especially sa sabihin natin sa Metro Manila, ang city, Manila City, ang capital city ng Philippines. Okay, tungkol naman sa MRT, LRT po, tuloy pa rin ang 50% discount. Hindi lang para sa senior citizens, but para sa lahat po dahil may problema tayo ngayon po sa langis. Let's watch and listen to this video clip. Hold on po.
Okay? Julius, nauna na nga rin sinabi ni Secretary Lopez na tuloy-tuloy daw yung pagpapatupad ng 50% discount para yan sa lahat ng mga pasahero ng MRT3 pati na rin ng LRT2. Kaya wala daw dapat ikabahala yung mga kapatid natin na commuters. At sa ngayon, wala rin naiuulat na aberya sa lahat ng lines ng MRT3 ngayon mula kaninang umaga. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-andar ng mga tren dito. Yan muna ang linas mula dito sa Pasay. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Julius Babaw po para sa Ian. Him personally will submit a document. Alright, yun po, narinig natin. Ha? 50% pa rin po. Ha? Discount para sa mga passengers ng train natin sa Pilipinas. Nakita natin po paano ang mahirap ang buhay ng mga commuters, mga drivers po. Sana lang po ang mga government officials, mga politicians natin po. They are also doing some sacrifices naman po, no? Health is ang problema ng Pilipinas po, no? Yung mga vehicles nila po siguro, mag-menos-menos din sila ang trip kung pwede din po, kung kailangan. That's what they keep on encouraging ang public to use ang mga LRT. Why don't they also use ang servisyo ng mga LRT, MRT po? So they will really feel paano ang mahirap ang buhay ng mga kapwang Filipino nila po. Wag lang sana po, no? Itong mga politicians natin, government officials, yon sa taas talaga po, no? They will be enjoying life while ang mga kababayan nila, na we are suffering po, no? We are suffering. And alam na natin, ang gobyerno is calling about let's solve the problem in unison. Sana lang po, in unison talaga po, no? Kasi mahirap na po kung selective din po ang sabihin natin ang appeal ng gobyerno on how to address itong problema natin sa Pilipinas po, no? Sa Pilipinas. And tuloy-tuloy pa rin po ang sabihin natin exchange rate natin po against US dollar, no? Masaya mga yun, may mga relatives abroad, no? Because they can send more money or remit more money sa mga loved ones nila sa Pilipinas, but parehas pa rin yun po dahil tumaas din ang mga pamasahe, ang mga bilihan dyan po sa Pilipinas. So ingat lang talaga tayo po. Let's pray na we will solve this problem po. Hindi lang tayo, no? Sino ang conflict dyan po sa Middle East po, sana they will stop the war already po. Kasi nahirapan na po ang mundo, no? Nahirapan na ang mundo po. Hindi lang sila, those really affected sa ground zero. So, no, but lahat tayo po. No? Lahat tayo. So, yun po ang mga updates natin. And I don't know if I can still give you one more video clip, government action po. Ano ang government action po? Mayroon ba tayo dito? Hold on. Government action. Tingnan natin po itong video clip. Alright. And nandito po. Sigig sa susunod na linggo, Miyerkules, April 15, aarangkada na ang service contracting program ng gobyerno. Ibig sabihin lang nito, kukontratahin ng LTFRB ang mga tsuper bilang tulong dahil nga sa sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 800 million pesos ang ilalaang pondo na kukunin sa General Appropriations Act o GAA for 2026 ng Department of Transportation, ang mother agency ng LTFRB sa pag-arkila nga sa mga unit o mga traditional na jeep, modern jeepney, maging mga bus. Ito yung mga bumabiyahe sa ilalim ng EDSA bus carousel at AUV o mga UV Express. Katulad noong panahon ng COVID-19 pandemic, pasasahurin ang mga tsuper on a per kilometer basis.
prices. Pero pina-finalize pa ng LTFRB kung magkano ang matatanggap nila. Target na mapasama sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta sa buong bansa. Katumbas yan ng 15,000 hanggang 20,000 na mga units. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB. I-recompute natin kasi yung COVID time, more or less na no? Hindi kayo medyo nagmahal na, no? So we are increasing this. But at the same time, gusto rin natin mapalawak ang coverage. That's why yun yung parati na ginagawa natin ngayon. At Gio, nung pinatupad yan na kinukontrata yung mga driver sa Maynila, nakakalibre ng pamasahe, yung mga commuter, sa gagawin ito ng LTFRB, ganun din ba ang mararanasan ng mga mananakay? Thank you, Sir Jiggy, dahil natanong mo yan. Paglilinaw din sa mga pasahero natin na kahit may service contracting program na ang gobyerno o yung sinakyan yung jeep ay bahagi ng programa ng ito, no free ride. Kailangan pa rin po nating magbayad ng pamasahe sa ating mga tsuper. Pero posible pa rin naman daw ang discounted fares, pag-aaralan pa yan ng LTFRB o transport regulators kung magkano ang discount. Samantala, 2 hanggang 1 linggo itatagal ang first phase nitong programa, pero hihingi raw ulit ng pondo ang LTFRB, DOTR kung sakaling kailangang i-extend itong service contracting program. Pakinggan natin muli ang pahayag ng LTFRB. It's 800 million to last for very long, no? Mas lalo na kung talaga gusto natin mapalawak yung coverage nito. So we are anticipating, ina-request na naman kami ng panibagong budget. But malapit na maubos ng 800 million ito. Sa mga kakapanood pa lang sa atin po online at maging sa Free TV, inyo pong napakinggan si Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB. Balik sa iyo, Sir Jiggy. Alright, thank you very much. Maganda din yung programa ng gobyerno ngayon po, ang Service Contracting Program po, no? Wherein they will be contracting itong mga jeepneys, mga buses natin po dyan sa Philippines, and they're going to pay per kilometer ito po, no? Ang rate nila. And of course, hindi yung libre, but ang mga pasahero, they have to pay but with a discounted fare na po. Maganda yun po. Sana nationwide ito po because ang problema natin is nationwide and hindi lang sa Metro Manila. So, Ades, maski paano, I hope I managed to share with you po. You managed to see the idea, see the picture kung paano ang mahirap ang buhay ng mga drivers, ng mga commuters, ng mga Filipinos din po dyan sa Pilipinas dahil sa conflict dyan sa Middle East. With itong mga video clips that I have shared with you just few seconds, minutes ago po, at least klaro na tayo po, no? And let's see how we are going to help ang gobyerno natin. So in the meantime, siguro hanggang dito na lang ang programa natin on a Wednesday afternoon po dito sa Kota Kinabalu, April 8, and ingat tayo po. Once again, si Nico Fabian would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And let's pray for peace. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Malaysia, but peace on earth. Bye and Godspeed. I love you all.